Oh, sinong crush mo? Wala. Mayroon. Huwag mahihiyang magsabi sa akin. Sino? Wala rin. Mayroon. Meron nga. O, sino? So yan guys, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Dito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At ang ating bisitahin naman po ngayon na walang iba kundi ang original na Kalingap Princess na walang iba kundi si Reyna po. Dahil titingnan po natin kung paano siya magre-react sa pagpapaamin sa kanya ni Ate Roda, kung meron na nga ba itong crush, aamin kaya ito o hindi. Pero bago tayo tumuloy dyan, ay patuloy lang po natin suportahan ang buong proyekto ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at syempre si Kalingap Prab po. So let's go, huwag na natin patagalin. I don't give a fuck what you say. School. Wala. Wala kang ginawa doon? Meron. Ano? May sulat. Maganda yung sulat mo? Oo. Nagbasa ka? Oo. May award ka kanina? Guys, grabe ka sumagot si Reyna po. Parang kumbaga hindi pa halos tapos yung tinatanong Ang bilis sumasagot na agad. Ano? Ha? Test yun? Nag-test kayo? Wala pa. Ano pala? Wala isang test. Walang pasok. Ayun, bukas wala din. May pasok ba ka kanina? Ayun, ako wala. Kanina ba ka? Nagpasok ka? Nahatid kita. Wala akong tutor. Ay, wala nang tutor at nandun na si Teacher Cha. Oo nga. Nakinig ka? Oo. Meron kayong Bible, yung naglalaro-laro, sama-sama kayong lahat. Bible? Nawin na kami. Pinawin na kayo? Tapos, saan ka kumain? Sa church. Church. Anong inulam mo? Isda. Hindi ka nagbili ng ulam sa kantin? Hindi. Ayaw mo? Ayaw. Bakit? Oh, sumo ko. Grabe. Alam na alam ni Reyna kung ano yung mga dapat niyang kainin at hindi bagay talaga sinusunod niya si ang kanyang Mama Roda na tanging nag-alaga sa kanya ng maayos. Bakit susuka? Bawal ba maraming kain sa'yo? Bakit? Wala. Ba't napangit ka na ngayon? Hindi ako. Patingin na kung maganda Guys, pangit na ba si Reyna? Hindi naman, Siguro binibiro lang ni Ate Roda. ka pa. Parang may crush ka na. Wala. Paano? Uy. Nakikita ko sa mata mo. Sinong crush mo, Reyna? Wala nga. Patingin yun. Hala. Pangit may crush na. Halata nga meron, guys. Magsabi ka sa akin ng totoo, Reyna. Sinong crush mo? Lagot. Meron. Alam ko. Alam mong matagal na kitang kasama dito. Sinong crush mo, Reyna? Wala nga. Meron. Saan napupunta ang sinungaling? Oh, Sa impyerno. Wala nga. Mayroon. Huwag mahihiyang magsabi sa akin. Sino? Wala nga rin. Mayroon. Meron nga. O, sino? Umamin. Sabi sa akin ang pangalan ng crush mo. Mayroon. Hindi kita dyan paalisin pag di ka nagsabi sa akin. Pangalan ng crush. Si? Crush mo pa siya hanggang ngayon. Grabe guys, meron na nga siyang crush, Talagang nagdadalaga na nga itong ating prinsesa. Grabe. Sabagay guys, nasa tamang edad na siya para makaramdam naman ng mga ganun. It's about normal lang naman na magkaroon ng crush ang bawat mga teenagers. Siyempre, lahat naman tayo dumaan po dyan, Pero kagaya nga po ng kabilin-bilinan ni Mama Roda niya na dapat hanggang crush lang. At ang ibig sabihin nga daw ng crush is paghanga. So, it's true naman. Kumbaga, normal lang yung kay Reyna, And saka pala guys, pagkatapos ng maiksing video na ito, sunod naman po natin yung sa paghanap ni may nakita kasi si Vincent Calyada na lupa at sa tingin ko napakaganda at malaki. Pero maya-maya, silipin po natin yan. Pero bawal yung magjowa. Crush lang, hanga lang. Opo. Hanga-hanga lang, ha? Opo. Di pwede ang magjowa. Opo. Opo. Yung bibigyan ng malalim na kahulugan. Hanga ka lang kasi mabait. Ay, opo. Ganun lang, ha? Ang crush, ang Tagalog doon ay Jowa na rin. Jowa na daw. paghanga lang. Pag Okay. nahanga ka lang sa isang tao, hinangaan mo lang kasi mabait. Opo. Ganon. Ay, opo.
Okay. Tama. Naintindihan na. Good. So yan guys, okay, normal naman yung mga kilos ni Reyna, ano. Yun nga lang, parang galit nga minsan pagka nagsalita, pero siguro yun yung totoong natural na ano niya, na pagkatao niya, paano magsalita, walang masama doon. Kanya-kanyang ano yan kanya-kanyang style, di ba? Ito, bisitahin po natin yung nakita ni Vincent Calyada na lupa para ipakita naman niya sa sponsor kung kakayanin ba, kasi sa totoo lang may kamahalan, pero kung kaya, well and good kasi maganda yung lugar. So ang kagandahan talaga, malapit siya sa kalsada. Kaya ganun. Another, ito, 6 meters right up to ito. Pag dinaretso mo to, kalsada na. Kalsada na. Hindi ka na umikot. Oh. Nice. Puro kalsada kasi siya. Ayun kita naman po yung kalsada doon sa likod ng mga puno na nakahilera na yan. Maganda. And then, ito na yon. Itong muna to. Maganda. Yan. Tapos, maganda dito. Maganda. Pero mas maganda itong lot 9. Kasi malapit talaga siya sa kalsada, kantuan lang eh. So guys, nakikita niyo yung hawa ng nung seller, yung babae. Sa tingin ko ito underdeveloped na isang subdivision po Baga siguro dahil kakunti pa lang yung mga nakabili at wala pa gaanong nagtatayo ng bahay, mangilan-ngilan pa lang. And hindi pa sementado yung ground kasi nga siguro dine-develop pa lang, kulang pa sa budget. Pero mukhang maganda yung lugar, no? Ito. Ito pala, be. Ito. Pala, sorry. Yun. Yan. Malaki. Maganda. Parang mas maganda itong lot 9 kasi malapit siya sa kalsada din. Ito, 6 meters. Kasi ito yung pinakakalsada, kanto lang siya. Pag dinaretso na natin, kalsada na. Kalsada na. Ay, lapit sa kalsada. Magkano ba dito yung pag 100 square meter? Yung 100 square meter na sa corner, sa inner lot, sa inner lot, 110k lang siya. Pero kapag dun sa corner lot, kasi yung corner lot, halos 2 kalsada na siya naanuhan. So, papatak siya ng 1,500 per square meter. Ilan po yung mga ba ito? Sa ginto, magkano ang ginto? Ito, 100. Sa ngayon guys, yung ganong presyo, mura pa. Kasi hindi pa siya nade-develop. Pero once na na-develop na ito, subdivision na to, biglang mag-i-skyrocket pa yung presyo niyan. Kaya tama lang na kung sakaling magustuhan ng mga sponsors, tama lang na itong panahon nito ay makabili na. Kahit hindi man mapatayan kaagad-agad ng bahay, at least may lupa na po. Sayang kasi pagka tumaas yung presyo. 110k na to. 110k. 110k na. Yung pag na-ended sa kanto, ang ganyan. 110k din yan. Wow. Ayun na yan, naandito. Pero mas maganda dito, makapili pala, So, ayan. So, yung talaga nun, 210,000. Oo, 210,000. Yung 140 square Oo, meter. kasi yun, 210,000 pesos, yung 140 square meters. Ang laki nun guys. Pero yun ang advantage nun is corner lot. Kumbaga, corner na yan, 2 kalsada ka agad dun, yung kantuhan. Magandang gate niyan guys, yung yung kantong-kanto mismo. Parang yung sa akin ganun ang ginawa ko Corner lot, tapos ang ginawa kong gate, yung yung mismong kanto, para kahit saan ka manggaling, papasok na yung sasakyan mo or lalabas ka, pwede kang kabilaan. corner lot yun. Corner lot Pag yun. corner lot talaga, iba talaga ang presyo ng corner lot. Tapos Kasi kantuan yan. kantuhan ng kalsada. Tapos Tama. ang inner lot naman, isa lang yung kalsada niya, 110k. Okay. Okay lang na makasama ka sa vlog ko, kagawad. Okay na, sige. Ayan, salamat po. Yan, sige. So at least na alam na natin kung magkano talaga yung presyo. At gusto kasi nila malaman. At yun na talaga po yung fixed price. Salamat po. Ayos. Pero sa akin, Ang ganda. the best. Ang ganda. Ang daming guys, ang daming puno. Parang sa tingin ko mahogany. Pero lahat yan tatanggalin siguro pagka nabenta na. Sayang mga puno, sana pwedeng ilipat, no? Sold na to.
Yung mga nandito na. Nabenta na yung lugar na yan. Nakita niyo may nagpulis siya. Tulis yung laki nga ng bahay. Ano? Ilang square meter ang kinuha niya? Actually, 100 din. 100 din yan? Sagadan lang kasi. Kinagad Ah, sagad kun sagad. Come on. medyo para malaki. Ang laki. So yun guys, no, dito natin puputulin yung video pero isang magandang katanungan dito eh. Pagka kunwari dumating yung time na may bahay na si Reyna, no? Sino kaya makakasama niya? Siyempre, hindi naman natin pwedeng laging asahan si Ate Roda, no? At dahil may sarili naman buhay yun. At kung papayag siya if ever dahil siyempre bahay na ni Reyna yan. Hindi may iwasan na maraming mga, hindi ko sinasabing hindi ko pinangungunahan to, pero real talk lang. May mga inggitero, mga ganyan, baka i-bash nila si nakikituloy ka sa ganito, ganyan. Yan yung makakasira lang sa relasyon ng dalawa, no? Ni Ate Roda at saka si Reyna. Pero pa rin naman yan, kung sino man makakasama niya, ay dalawa lang po pwede magdesisyon dyan dahil may magulang pa naman po si Reyna, no? At si Reyna ay mama niya mismo ang nagdala kay kina Kalingap Rab, no? Sa Kalingap. So ang mag-uusap diyan sa makakasama niya, yung dalawa, mama niya tsaka si Kalingap Rab. Hindi naman pwedeng pakialaman ng iba siguro yon kasi personal na bagay na yon, di ba? At siguro ang maganda rito, wag muna nating isipin yan guys. Sorry na di ko lang napigilan. Maganda dyan maumpisahan muna. Makabili ng lupa, magkaroon ng bahay si Reyna. In the future, meron na talaga siyang sarili. Yun ang pinakamaganda dyan. And kung sino man makakasama niya, at makakasundo ni Reyna, ay yun yung pinaka-the best talaga. At wala namang, ang sabi naman po kasi ng mama niya, binabalik niya sa Kalingap hanggat hindi gumagaling itong si Reyna. So, hindi po natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan mag-i-stay sa pangangalaga ng Team Kalingap itong ating prinsesa. So, yun lang po guys. And maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa video na ito. God bless po sa inyo. Kita-kita tayo sa susunod. Cause I don't give a fuck what you say.